Mga kababayan, patuloy po nating minomonitor ang super typhoon na nagbabanta ng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga. Aalamin natin ang mga direktang lugar na maaapektuhan nito, pati na rin ang mga lugar na itataas sa wind signal number 2 hanggang signal number 3. Sa pinaka-latest po na pagkatala ng pag-asa, hulihong namataan ito pong super typhoon Inday na meron pong lokasyon mga kababayan ko. Ito po ay merong lokasyon na 1,845 kilometers east of Central Luzon. Kung makikita nyo, mas lumalawak ho ang sirkulasyon nito o yung pinaka-radius po ng bagyo. Yung radius po ng super typhoon na yan ay nasa 800 kilometers, no? At kung mapapansin ho ninyo, halos kasing buo niya o kasing laki ho niya o mas malaki pa siya sa malaking parte ho ng Luzon. At kahit wala po itong direktang paglandfall sa ating Philippine landmass, yung pinaka-extension ng kanyang hangin, ito pong nakapalibot sa kanya, nasa gilid niya, ay makakaapekto dito po sa parte ng silangan po ng Visayas at silangan po ng Luzon. Tinataglay po nito ang hangin ngayon na umaabot po sa 185 kilometers per hour at yung pagbugso niya medyo malakas pa rin, nasa 250 kilometers per hour. May pagkilos po pa northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Bukod po dyan, ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa ay nararamdaman na rin o lumalakas na rin po ang epekto dahil sa tinatawag natin na intensification dahil dito sa bagyong Inday o Super Typhoon Inday. Ngayon po, alamin muna natin yung forecast weather condition sa mga lugar po na apektado ng habagat o southwest monsoon. Meron din tayong heavy rainfall warning. Meron pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon sa may Sultan Kudarat at Sarangani. At pagdating naman po Wednesday ng gabi hanggang sa Thursday ng gabi, meron ho tayong 50 to 100 mm na dami po ng pag-ulan dyan po sa may Antique at Negros Occidental dahil ho yan sa paglakas ng habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil sa Super Typhoon Inday. Alamin natin yung mga susunod na mga lugar na madadaanan o malalapitan po ng super typhoon and then magpo-proceed tayo sa iba pang mga detalye. Inaasahan ho mamayang gabi, ngayon din pong araw na ito, ang magiging lokasyon po ng super typhoon ay 1,565 kilometers east of Central Luzon. Bukas ho ng umaga, pwede hong mapaaga ang pagpasok nito sa ating PAR. Pero to be exact, simula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ang pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility na magkakaroon po ng lokasyon na 1,280 kilometers east of Central Luzon. Alas 8 ng gabi naman, bukas ho ito, nasa PAR pa rin natin o Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon at magkakaroon ng lokasyon na 1,085 kilometers east of Northern Luzon. Ngayon naman sa mga nagtatanong kung kailan lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong Super Typhoon, sa forecast track na inilabas po ng pag-asa, lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday sa July 10. Ito po ay araw po ng Friday hanggang sa Sabado, 470 kilometers east of northeast of Pasco, Batanes. Pwedeng mas mapaaga, pwedeng mas matagalan. Depende sa magiging kilos at sirkulasyon po ng hangin ng Super Typhoon Inday. Marami hong nagtatanong, no? Dahil nga po silang ang bahagi ng Visayas at silangang bahagi po ng Luzon ang maapektuhan nito. Aalamin natin yung mga area na yan dahil po itong super typhoon, bagamat wala itong direktang paglandfall sa ating Philippine landmass, masyado namang malakawak o malakas ang sirkulasyon ng kanyang hangin na inaasahang magbibigay ng direktang epekto sa silangang bahagi ho ng ating bansa. Kapag nakapasok na bukas ang Super Typhoon Inday, maapektuhan ng trap. Ito na po yung pinaka-trap ng bagyo, no? At Eastern Visayas, maging alert at maging handa. Ang Biliran, Eastern Samar, kasama po ang Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Yung mga lugar ho na yan, mataas ang tsansa na itaas sa wind signal number 1 hanggang sa signal number 2 kapag mas lumakas pa o lumapit pa po ang epekto po nito nga pong Super Typhoon Inday. At bukod dyan, ang silangang bahagi po ng Luzon o ang North Luzon ay maapektuhan din at mataas ang chance ng itaas sa wind signal number 2 hanggang sa signal number 3. Ang area po ng Ilocos Norte, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan,
kasama ang Batanes, ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, kasama rin ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Magdedepende po tayo kung mas lalapit ang trough or extension ng hangin ng Super Typhoon Inday sa ating Philippine landmass, and then doon itataas kung aabot pa ba yan sa wind signal number 4. And so far sa ngayon, sa pagtatalaho ng Pag-asa, ang pinakamataas na wind signal ay aabot lamang hanggang wind signal number 3. Ito pong napapansin nyo na yan na nakapalibot sa kanya, ito po yung tinatawag natin na spiral clouds o yung pinaka-extension po ng bagyo, buntot ng bagyo. Yung pinakagitna, yung pinakamata, ito pong pinakabilog na yan, yan po yung merong tinatawag natin na life-threatening po na lakas ng hangin. Kapag yung pinakagitna tumama sa ating Philippine landmass, aabot sa wind signal number 5 ang mga lugar na matatamaan po nito. Bagamat sa ating forecast track, hindi naman ito maglalandfall, lilihis lamang ito dito sa area po ng Eastern Visayas, sa may North Luzon, Extreme Northern Luzon, papunta dito po sa Taiwan. So ang mangyayari, maglalandfall ang Super Typhoon Inday dito sa Taiwan, mas mataas ang tsansa. May mga kababayan din tayo dyan, so kailangan balaan natin, sabihan ho natin sila at magdoble ingat. Ganito ang senaryo, paglabas ng Super Typhoon, pagdating po ng Sabado hanggang sa mga susunod na mga araw, ay mananatili pa rin ang epekto o trap ng extension ng hangin niya sa Extreme Northern Luzon. Maaapektuhan niya ng Metro Manila, ilang bahagi po ng North at Central Luzon. Kaya din kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Super Typhoon mananatili naman o mas lalakas naman ang epekto ng habagat dito sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ang habagat, usually yan po ang nagiging pangunahing weather system natin. Nawawala lamang yan o hindi yan na nararamdaman kapag walang bagyo. Pero kapag merong bagyo, mostly mas pinapalakas po nito ang habagat o southwest monsoon. Ngayon po, paalala ko sa mga kababayan natin, huwag maging kampante, maghanda sa paparating po na Super Typhoon. Bagamat hindi ito direkta maglalandfall, makakaapekto pa rin ito sa silangang bahagi ho ng ating bansa. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.